Start po tayo. Tanong ko lang po, ano pong pangalan ni Bibi at ilang taon na po? What's her name? She is Ires Ronaya de Guzman. And she is 3 years old. Ayan. Can you describe the typical day in the life of your toddler? It starts sa pagising sa umaga. Ang baby kasi, ang bata, pagising pa lang dapat maramdaman na nila, ma-feel na nila na love sila. So, una-una, gigisingin ko yan with a kiss. Syempre, and then, breakfast niya is dede, gatas. And then after mga siguro 30 minutes, nakain na siya ng rice with ulam. That's your favorite dish? And then, mga 8 a.m., maglilikuan ko na siya. Kasi kailangan ko nakakali na siya. Para feeling fresh na siya pag maglalaro na. And then, mga 11, the usual, lagi nang naman nagpe-play, tapos hihingi ng dede, kakain. Tapos, hapon, 1 p.m., pinapatulog. Hanggang 3 p.m. Then, 4 to 5 to 6, play ulit. Paminsan-minsan pinagbibigyan ko naman siya ng screen time. Pagsiselfie. So, kapag yung sa pagkain po niya, nakain na po siya independently or with the help of Pag minsan gusto niya subuan siya, and then minsan naman gusto niya kakain siya ng solo. Like kung gusto niya yung ulam. Ano po kanyang favorite activities kapag naglalaro siya? Girl kasi to kaya ang favorite niya is yung pag-play ng doll. Yes, so kaya naman yung sa bahay-bahayan, yung mga materials like sa cooking, yung may mga kaldero, mga kawali, gano'n. What safety practices do you follow during active play or outdoor activities? Siguro kailangan lang talaga palagi may nagbabantay. Kasi ayoko naman na lagyan siya ng mga gear para lang maging safe siya. Ang pagdapa, ang pagdudumi ay kasama sa paglaki ng bata. Next, how do you approach toilet training or personal hygiene at this age group? Pag ito si girl, ito kasi ay parang maghugas ng kanyang sarili. Basta hubusan mo lang ng water. Tapos siya na yung sarili niya maghuhugas na wala siyang proper training. Basta nung morning, the whole day, wala siyang diaper na pumunta na siya sa CR, tapos tatawag na lang, Mami, tapos na, gano'n. Independent to Yes, how do you communicate instructions or express affection to the toddler? Ang bata, sa ganitong age, 1 to 3 years old, kailangan nito ay sense of touch. Connected pa rin po sa unang tanong. What language or behavior do you observe in your child as they try to communicate? Ito, nasanay naman na siya nung baby pa siya na English-Tagalog. Kaya kahit pa paano, hindi siya ganun kahirap i-communicate. Tsaka mas nakakaintindi ito sa panganay. So, paano po yun? Tinuturuan niyo po siya or may pinapanood po ba sa kanya? May nanonood siya sa YouTube Kids. Ganun. Next po is what behaviors or situation are most challenging with your child and how do you manage them? Yung ganyang age, like 1-year-old, ang tendency nila pag hindi mo nasusunod, hihigayan. Nabasa ako na kapag ganyan, pababayaan mo lang siya. Kasi let the emotions flow. Hayaan mo na maramdaman na iiyak siya. Hayaan mong tumuluan luha, kung ano pa man. Then afterwards, kapag relax na siya, nailabas na niya yung emotion niya, saka mo siya lalapitan, saka mo kakausapin. So parang hayaan po natin silang ikaw yung sarili nila. Yes, oo. Yes, what kinds of toys, games, or learning materials do you use? May books, oo, na yung, katulad yung sa pang-toddler na magsusulat, and then yung namang Lego para maano yung kamay nila, reflexes. Ballpen, binibigyan ko sila ballpen, lapis. Ayan, tingnan yung dingding. How do you support the toddler's motor skills, language development, and independence? Ang pag nataba yan, hinahayaan ko tumayo sila. Siguro kasi ako independent din. So, gusto ko yung part yun sa mga anak ko na kapag nadapa ka, kailangan mong lumangon ka sa sarili mo pa. Kahit pa yung simpleng pagkadapa lang, dun pa lang sa pagbangon nila sa sarili nilang pa, that's independence. Sign of independence na. Language development, inaya ko naman silang manood ng mga English. Kaya lang, minsan, tataka na ako doon sa panganay ko, Mommy! Ano siya? Mommy accent. Kaya lang, Tagalog version, like sa Peppa Pig. Mommy! Ganon. Pero yun, ikinukorek ko naman. Kasi kailangan, akala nila yun yung totoo Tapos, sa motor naman, pareho kasing, yun sa physical mas malikot sila pareho, parang mas malikot yung babae. Mga pagkakataon naman na, ang gusto nila is lalabas ng bahay. Mas patakbo-takbo, kaya nangangadapa. Pero nakakapaglaro naman po sila with other kids po. Oo, dyan, sa kapitbahay, yan. So that's all lang po. Thank you so much. Through our interview, she shared how daily routines like feeding, bathing, and playtime help the child to feel secure and develop trust.
the caregiver highlighted emotional bonding through physical touch, such as hugging, kissing, and also gentle communication that support healthy attachment. She also emphasized hygiene, safety, and calming strategies for managing tantrums. Through play, she encouraged learning, independence, and development. In conclusion, this experience showed us that effective caregiving goes beyond routines. It's about building trust, supporting growth, and applying care with empathy and intention.